Another day, another merienda. Ang sipag-sipag nga pala ni Alilin today. Ang ganda nga ng pagkakahiga ko doon sa higaan nang mapansin ko nga na umalis si Alilin sa aking tabi. Para malaman kung ano nga ang kanyang ginagawa ay sinilip ko nga siya sa kusina. Naglilinis pala siya ng mga bote ng dede ng kanyang anak at maya-maya ay umabong naman ang panglinis ng CR. Pagkasilip ko ay ito namang CR ang kanyang inaatupag. Ganyan talaga kapag day off yung babaeng yan, hindi mapakali kung ano-anong kinukot ko. Sa sobrang sipag ay kung minsan ay gusto ko na nga iyang igapos. At dahil napakasipag mong ina ay pagluluto kita ng masarap na merienda. Inumpisahan ko itong aking pagluluto sa paggawa nitong manong sauce. Alam kong sa sauce pa lang ay nahuhulaan nyo na kung ano ang aking lulutuing merienda. Pagkatapos ko sa sauce ay naglagay na nga muna ako dito ng mantika sa aking paglulutuan at use oil nga pala mga mare ang ginamit ko dito. Una ko ngang isinalang itong mga fishball dahil nga wala lang, gusto ko lang. Hindi, una talaga yung fishball dahil nga white yung kanyang kulay. Kung yung kikiam kasi ang uunahin natin ay maglalasang kikiam agad itong ating mantika. At bukod sa roon ay madaling magkukulay brown nga agad itong ating mantika kapag nga yung kikiam ang ating inuna. Sobrang dali ngang magluto ng ganito at kahit nga hindi nagrito ay makakapagluto nito. O diba, sa sobrang dali ay naluto ko na nga pala yung fishball at pati nga yung squid balls. Matapos ko yung dalawa ay ito namang kikiam ang sinunod kong luto. Sobrang dali nga lang nito at iintayin mo lang talaga itong lumobo. Kapag lumobo na ay okay na yun. Mas okay talaga na sa bahay na nga lang tayo nagluluto ng ganito kaysa bumibili pa tayo sa labas. Dahil bukod sa makakatipid na nga tayo ay mas marami pa nga tayong makakain. Pero kung tamad naman yung iyong pagkatao ay bumili ka na lang sa labas. Ang importante ay hindi ka napagod. Okay lang yung hindi ka makatipid. Ang importante ay nakakain ka at nabusog tapos hindi ka napagod. Ganon. Mayroon din nga pala kami ditong mga itlog ng pugo at ito nga ay gagawin kong kwek-kwek. Kaninang umaga ko pa nga pala ito inilaga para nga mapalamig na at mabalatan ko na agad ng mas maaga. Sa pagluluto ng kwek-kwek ay kailangan mo nga muna siyang ikot sa dry ingredient which is yun na nga yung harina. At pagkatapos ay dito naman sa liquid ingredients mo siya ikuko. Harina at cornstarch nga lang din pala yan mga mare pero naglagay na nga tayo dyan ng mga pampalasa at naglagay din tayo ng food color. Sobrang liit nga nitong napaglagyan ko pero tinuloy ko na nga itong aking ginagawa dahil kasya naman at kinaya. Nung mahalo ko ng maayos ay saktong-sakto nga din na mainit na itong aking mantika na pinapainit. Isa-isang piraso nga lang pala ang paglalagay ko dito ng itlog ng pugo dahil nga hindi pwede na sabay-sabayin yan. Dahil kung sasabay-sabayin ko ito ay hindi na nga ito pwedeng tawaging kwek-kwek. Dahil ang possible na magiging tawag na sa kanya ay ukoy na itlog ng pugo. Sobrang dali nga lang magluto ng ganitong kwek-kwek dahil sa looban lamang ng 2 minuto hanggang 4 na minuto ay meron ka ng ganito kasarap na merienda. Medyo mahaba lang talaga yung proseso at kailangan talaga ng sipag sa katawan. At dahil dyan, tapos na. Oo, luto na ang ating street food sa bahay. At dahil ako ang nagluto, kaya naman ako ang unang titikim. At tignan nyo yan mga mare. Ang ganda ng effect. Usok pa lang, masarap na. At dahil dyan, taste test na tayo mga mare kung talagang pwede na nga itong ipang negosyo. At unang kagat, lasang kikiam agad. At syempre, para literal na kumakain talaga kami sa streets, ay ginamitan nga rin namin ito ng stick. Hindi nga pala ako marunong gumawa ng sauce dyan at nagpaturo nga lang ako kay Alilin kung paano gumawa. Bihasa nga si Ali sa paggawa ng sauce dahil noong araw ay nagtitinda nga raw siya ng ganito. Tuwang-tuwa nga ako sa effect nitong uso kapag sinasawsaw ko nga itong mainit na kikiam at pati nga itong fishball dito sa ginawa kong sauce. Dahil lalo itong nagmumukhang masarap dahil nga dun sa effect na lumalabas na uso. 2 sauce nga pala ang ginawa ko dyan, isang maanghang at isang hindi nga maanghang. Sobrang dami nga nung nagawa ko kaya naman ang dami ding natira. Sobrang dami nga rin itong niluto ko pero hindi lang naman kami ang kakain. Sadyang sinosobrahan ko nga kapag ako ay nagluluto dahil nga kapitbahay lamang namin dito ni Ali yung kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid.